Ay nako, grabe, nagtaasan ng mga presyo ng mga smartphone. Parang sahod na lang dito mataas eh. Ngayon 2026, ang dami nagtatanong sa akin, no? Kung ano pa mga phones na pwedeng bilhin from yesteryear na sulit pa rin dito sa 2026, no? So, nandito tayo sa unfamiliar territory. So, tawagin lang natin si Cap Janus. Pasok, Cap. Akala ko magmamiyaw-miyaw-miyaw ka na naman. Hindi, legit to, legit. Legit. Guys, bilhin nyo na. Ay, di, wala pa pala. Oh, wala pa out sila sabi. Kala Bili ko. na. 2026 na. Lahat nagtaasan na. Makita mo naman, Note 15, di ba? Wala eh. Ganun talaga. At mukhang mga paparating na phones this coming March, NWC, di ba? So, most likely lahat yun affected din sa presyo. Nako po. Sure yun. Paano yan? Magre-recommend tayo ng mga phones from last year or last year na pwede pa rin gamitin 2026, future-proof pa rin. Pangit, luma yun. Ayun, syempre hindi. Okay, marami pa rin okay na brand new. Di ba? Oh, sige. Pag sinabi ko sa'yo na from last year, ano yung pinaka na pwede mo recommend sa mga bandang mid-range? Ay, syempre yung Holy Trinity ko na tatlong China-ROM phones Malupit yan na naka-Dimensity 9400 Plus. iQOO Z10 Turbo Plus, OnePlus Ace 5 Ultra, Redmi K80 Ultra. Yan yung palagi ko sinasabi sa viewers ko. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, Pinoy Tech Dad. Link dyan sa comment section. Hindi, joke lang. Inangkin. Parang channel ko to Inangkin yung channel mo eh. Pero yun ang nirecommend Pero ko. maganda yung mga yun. Number one doon, yung thermals. Thermals and performance, kung hardcore gamers yung mga viewers mo, magugustuhan nila ng gusto yun. Ang downside lang, yung dalawa doon, walang 5G signal kasi naka 5G SA. So, yun yung iQOO and yung Redmi. Yung OnePlus Ace 5 Meron Ultra, yun. may 5G kahit smart or globe. So, goods yun kung yun yung habol nila, may 5G. Normally kasi pag mga medyo pabandang pa-flagship level na, may 5G Globe Smart. Sure yun. Ano pa? Ako nag-iisip ako eh. Actually, kanina ko pa pinag-iisipan yun na mabuti. Kasi sa comment section, on yung previous collab video namin, may nagtatanong, no? Ano pa mga pwedeng bilhin? Limited kasi yung budget nila eh, no? Sa mga mid-range. So ako, personally, pinakauna na pumasok sa akin, since lumabas na to, Yun, no? Turbo 5 Max. Syempre, yung one generation older nito, panalong-panalo pa rin. Redmi Turbo 4 Pro. Okay. Grabe. Sobrang, parang hotcake nga yan. Pag binibenta nila, nakikita ko laging sold out. Kala ko, hot kasi hot yung phone. yung chipset eh. Medyo ano rin eh. Chipset Medyo toasty. niya. 8S Gen 4. No? Pero, siyempre, pwede mo lagyan ng cooler. And surprisingly, ang baba niya ngayon. 15K na lang. Goods na. Diba? From 20 plus. If you compare it sa ibang 15K na phones na local release, ay, Diyos ko. Nangingibabaw. Wala. 8S Gen 4 tapos 15. Panalo. Auto-recommend na sa akin yun dito. Then, may naisip pa ako si Oppo K13 Pro. Turbo. Turbo Which Pro. one? Yung Pro o yung non-Pro? Ay, Pro. Yung Pro, 8S Gen 4 din yun. Tapos may built-in fan. May built-in fan. First time ni Oppo eh. Pero maganda-ganda yung kanyang thermals. Medyo nakaka-dissipate. Kahit 2 degrees Celsius. Based sa testing ko konti, bahagya lang. Pero it's still. Malaking bagay na yun. Pwede malagyan ng cooler kung sa akin yung non-Pro. So, yung Yung non-Pro yung mas gustuhan ko. Kasi naka-Dimensity 8450. Solid overall yung performance. Ang downside lang, wala ring 5G. Wala rin 5G. Parehong wala. Parehong wala. Sa mga global naman. Yan, bigyan mo ng global. Honor 400. Wow. Magandang kanyang camera. Meron ako dyan. Ito. Ayun, no? Para kasing library dito, guys. May library tayo ng phone dito. Naka-display lang lahat. Parang Mr. Yun pala yun. Mr. Who's the Boss ba? Sa kanya, naka-shelves eh. Sabihin mo, meron tayo doon. Meron dito sa lamesa. Dami Meron pa doon sa likod. Tingnan mo doon, Kap. Meron pa. Meron pa doon. I-b-roll ko nga yan. Maganda. This is probably one of the phones na maganda i-recommend until today, non-Pro. Yung Pro kasi nasa 30 mil. Ito, 22. Pag nag-sale, alam ko, umabot na ng 20 eh. So, solid overall, performance camera, and yung battery niya.
okay. Mhm. Kahit yung Pro na is okay kasi 8 Gen 3, Okay. di ba? Still, yung kanyang camera is better than this one. Pero for me, okay na to. Sapat na to. For everyday use, mild gaming, okay naman. AI. Yung AI yung AI bida niya, niyan. di ba? Yung Video. Photo to video. Di ba? Anong video ginawa mo nun? Yung tatay ko. Ah. Nabuhay yung tatay ko. Okay. Naalala ko nga yun. Pero Ano pa? parang limited lang yun eh. Ilan ang pwede mo i-generate? Limited use lang. Diba? May limited eh. Ano pa ba? Samsung Galaxy A56. Yan, feeling ko, inuubos na lang yan eh. Still. It went as low as 12,000 pesos nung 11/11. Nagulat ako nun Hindi, eh. ito malupit. May nakita ko nag-comment, during live sale, nakuha niya ng 7,000. Sabi ko, what? Ano yun? Parang A16 na yung Parang presyo pamigay. Grabe. Grabe. Mura nun Pero yun ang lowest personally nakita ko. 11K. So, ano maganda dyan? Presyo na, mura. Tapos yung battery na makunat. Makunat. Makunat Kahit maliit battery. lang, no? Kahit maliit. Kahit 5,000. Maliit na yung 5,000 eh. Doon hindi ako fan ng Exynos. Pero makunat yung battery eh. Yung camera niya nag-improve sa A54. A54 talaga sabi ko sa OLEDs yun. Sobrang hindi ako happy sa kanyang camera. Ito, kumanda eh. Nag-improve. Nag-improve. Kaya okay sa akin yun. Pero, nadalas tanongin sa akin yung alin mas magandang camera? A56 o yung Camon 40 series? Ako, parang mas A56 ako. Talaga? Mas makulay kasi yung sa Camon. Medyo mas natural kasi kay Samsung. Si Camon medyo mas saturated. Mas gusto ko yung color science si Samsung. Pag yun ang pinagtabi meron pa ako isang pinaka dapat i-recommend ko. Ano yan? Ito. Wala nang tatalo dito. Poco X7 Pro. X7 Pro. Ayun. Ay naman, yan. Palagi kong nire-recommend eh. Grabe. Sobrang panalo until today. Dami pa rin naghahanap nun Oo, kung pasulitan. Isa yan sa pinakasulit talaga. Ay, palabas na si X8 Pro. Palabas na. Ay, wala akong alam dyan. May balita na ako, may chismis na ako dyan. Lumabas na si lumabas na to eh. So, may clue ka na, nalalabas na si Nako. X8. Diba? Zipper yan, zipper. Zipper. Tapon muna doon. Ako, labas ako dyan, pre. Pero maganda pa rin X7 Pro. Ano mga features na gusto mo doon sa X7 Pro? X7 Pro? Hindi siya feature, pero gusto ko yung Iron Man Edition. Ay, wala na yun eh. Limited lang yun eh. Mainggit na lang sila kung wala sila. Inggit-pikit na lang. Ganun talaga eh. Sorry sa inyo guys. Huwag na kayo mag-X7 Pro kung di nyo mabibili yung Iron Man. Huwag na kayo bumili dyan. Sa marketplace. Meron pa. Hindi naman ako nag-hard push. Kung may makita ka sa marketplace, bilhin nyo. Diba? Wala naman pipigil siya. Pera mo yan eh. Siyempre, mas mura doon. Second hand yan second hand yun. Pero hindi mo na mabibili Iron Man eh. Parang if tama ako, 3,000 units na nga lumabas If tama ako globally. If tama yung chismis ko. Normally mga limited edition na ganun, limited lang yung numbers na yun. Limited talaga. What do you mean? What do you mean? Siya ata pinaka-first eh. Na Poco na Diba? Poco na global. Well, actually global naman si Poco. Pero sa mga Redmi, marami na eh. May Bruce Lee. Teka, may Deadpool. Sa India. Deadpool. Nagkaroon din ako nun. Deadpool Wolverine. Pero ano lang nun. Nagkaroon ka na, tapos tinamad kang gawa ng video. Na-delay na eh. Tagal kasi, naipit ako sa customs. Grabe, customs. FedEx sa kasi Hindi customs. kasi nagpapadulas. Yan, problema sa'yo. Ganun na lang. Doon tayo sa legit. Legit tayo. Legit. Gray market daw eh. Gray market. Gray market. Nakita mo yung na-confiscate? Nako po. Di ba? Dami nun. Dami nun. Redmi tsaka Poco yun Grabe. Dalula ako nun eh. So, parang mga official global yun Aga yung pamasko Diba? ng BOC Wala ako dyan. Dami nilang phones. Meron pa mga iPhone. Ay, meron. Tablet. Nakita ko. Grabe yun. iPhone tsaka mga tablets. Grabe. Dami. confiscate Sa Cebu yun nakita ko yun Balitang-balita yun Pero at least, nagtatrabaho ng tama yung gobyerno natin. Sana. So, I think, na nakapag-recommend naman kami ng mga magagandang phone na pwede pa rin this 2026. And meron tayo another topic sa channel naman ni Cap Janus. Anong pag-usapan natin? Matindi yun kasi, yun nga, tulad na sinabi mo, price increase matindi. May sense pa ba bumili ng mid-range this year o baka naman mas okay bumili ng flagship na mas luma? Not just from last year, pero maybe 2 years ago. Pwede. Alin yung mas okay? Mid-range this year? Flagship last year? Or 2 last years ago? year?
Yan ang alamin natin. At yung mga i-recommend namin doon, ako, magugustuhan nyo ng husto. Lalagay ko rin dito sa ano ko, channel ko. Sa links ko. Yung mga recommend namin doon. Good. Akin na yun. Iba din. Iba. Agawan. Mala FLM yun ah. Oh. Si FLM nag-link din. Meron? Meron. Magulat kami, mga affiliate link si FLM eh. Grabe, hindorotot. Hindorotot. Hindorotot yun ah. Yaman-yaman na, mag-affiliate. Fake mayaman. Linawin natin. Fake mayaman. Fake mayaman. Paano? Paano? Hanggang dito muna tayo. Ilan na ba yun? Ha? Ilan na ba yung na-recommend mo? Nakalima ako. Hindi pa sila masaya doon. Nakalima na ako. Pwede na yun. Pwede na yan, malis na kayo. Sige. Uwi na tayo. Sige. So, of course, syempre, don't forget to subscribe sa channel ko dito sa God Sage. Of course, kay Pinoy Tech Dad, syempre. Yan. Kayo hindi ka nagsusubscribe Yan. So, hanggang dito muna kami. So, kita-kits. Bye. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.